Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Tayo pong lahat ay magsitayo na upang pasimulan ang gawain ng ating Panginoon. Isa na namang mapagpalang araw ang minsan pa'y pinagkaloob sa ating ng ating Panginoon at kayo sarap na magpuri at umawit sa Kanya. Amen po ba? Amen. Bigyan po natin ng malakas na palakpak ang Diyos na magtinda at mabuti. Hallelujah! Tayo po ay lumapit sa ating Panginoon. Ikaw lang. Sa pagdahat sa landas ng buhay, sa madilim at wala ng kulay, isip-isip ko'y kulo-kulo. Di alam kung saan
Hallelujah, Lord. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, Panginoon, sa gabi nito. Salamat sa pag-iingat mo, Panginoon, na patuloy mong dinarako ang aming mga pangyayabang upang maranasan, Panginoon, ang iyong kapangyarihan, ang iyong presensya sa gabi nito. Patuloy, Panginoon, na nagpapakumbaba kami sa iyong harapan, nagpapalinis, anumang karumit kasalanan ng aming nagawa. Tunay nga, Panginoon, na ikaw ang naglilinis sa aming mga puso sa gabi nito. Salamat sa pagpapatawad. Salamat sa pagtubos mo sa Diyos ng Kalbaryo, Panginoon, sa aming Panginoon. Kaya maraming salamat. Dalangin namin, Panginoon, patuloy mo nga kaming samahan sa aming kalagitnaan mula simula hanggang matapos ang gawain mong ito, Panginoon. Kumilos ka sa bawat isa sa amin, Panginoon, pagtagumpayin mo ang gawain ito. Sapagkat ikaw ay Diyos na hindi nagbabago noon, ngayon, at magpakailanman, Panginoon, sa gabi nito. Patuloy, Lord, dinadalangin din namin ang magpapahayag ng iyong banal na salita ang aming muling Pastor Peter Obiena. Samahan mo, Panginoon, sa pagpapahayag ng iyong banal na salita. Ano man ang kapahayagan mo sa gabi nito. Tunay nga, Panginoon, kumilos ka sa Kanya at itago mo sa iyong Diyos, Panginoon, sa gabi nito. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon, at pinagtagumpay mo na ang iyong gawain, Panginoon, sa gabi nito. Balutan mo lagi ng iyong makapangyarihang dugo ang iyong gawain ito. At patuloy, Panginoon, na kinakas-out namin ang gawa ng kaaway, mga disturbances out in Jesus' name. Ikaw, Satan, wala kang kapangyarihan na gambalain ang gawain ito sapagkat ang pangalang Isus lamang ang maitas sa gabi nito. Kaya salamat, Panginoon. Muli sa namin ibinabalik ang mataas na papuri, pagdakilat, pasasalamat sa tanging pangalan ng aming Panginoong Isus. Amen and amen. Amen! Hallelujah! Sama-sama po natin awitan at nakilain ng nag-iisang Diyos. Walang makakapigil na ikaw ay purihin Yahweh sapagkat ako'y nananalig! Yahweh, sa iyong kabuti.
makapangyarihan, Panginoon. And your name is powerful, O God. Kaya ikaw lamang ang aming pupurihin. We praise your name, Panginoon, for you are worthy of all your praises. Bawat araw, natatanaw kabutihan mo. Bawat oras, kapiling ang kapangyarihan
Sa gabing ito ay nais kong ibahagi sa atin ang pakiramdam ng pagkabigo. Sino sa atin ang nakaramdam na ng ganitong pakiramdam? Pakiramdam natin, parang hindi ka sinamahan ng Diyos. Pakiramdam natin, parang hindi tinutugon ng Diyos ang ating mga panalangin. Pakiramdam natin, parang walang nangyayari sa paglilingkod natin. Pakiramdam natin, parang habang tumatagal, parang wala lang. Marami na po bang nakaramdam ng ganitong pakiramdam ng pagkabigo? Alam niyo po ba sa panahon ngayon ay marami po sa panahon ngayon ang ganito ang nararamdaman. Taas ang kamay ng mga nakaramdam ng ganitong pakiramdam sa kanyang sarili. Honestly speaking, ako po ay may kausap kahapon, pastor po yun. Pakiramdam niya sa kanyang sarili, parang walang nangyayari. At hindi lamang po yun. Meron pa akong ibang nakausap, pakiramdam din niya parang, bakit ganito? Mga kapatid, ang pakiramdam ng pagkabigo ay pakiramdam ng pagkainip at pagkabalisa. Dahil hindi natin nakukuha yung isang bagay o kung humaharap tayo sa mga problemang tila walang kalutasan. Ito po yung pakiramdam ng pagkabigo. Kaya nga, minsan katulad ni Jonas. Si Jonas ay isang propeta na kung saan inutusan ng Diyos para bahaginan ang lugar ng Ninive. At sa kanyang karanasan ay nakaranas siya ng ganitong pakiramdam. Pakiramdam ng pagkabigo sa Diyos. Dahil sa pakiramdam niyang pagka ipinangaral niya ang salita ng Diyos, ang Diyos ay mahabagin. Pwedeng magbago ang kanyang gagawin paggunaw, pagpaparusa sa lugar ng Ninive sapagkat masama sila. Pero matapos na may pahayag ang salita ng Diyos, maaaring magbago ang pasya ng Diyos na puksain niya ang lugar ng Ninive kung sila ay magsisisi. Ang kaisipan ni Jonas ay ganito ang kanyang pakiramdam. Kaya sa Diyos po, lahat ng kanyang mga sinabi sa salita niya, totoo. At binabantayan ng Diyos ang bawat salita na kanyang ipinangako sa kanyang mga anak at sa bawat isa po sa atin. Kaya nga, kung tayo po ay makakaramdam ng ganitong pakiramdam ng pagkabigo na tila bagay sa lahat ng ginagawa natin, ay parang wala tayong nakikitang magandang resulta. Wala tayong magandang nakikitang resulta. At ito po ay totoo nangyayari kahit sino pong tao sa balat ng lupa. Walang sino mang hindi nakakaramdam nito. At lalong-lalo na kapag ikaw ay ginagamit ng Panginoon. Na mararamdaman mo sa sarili mo. Kadalasan, meron din akong mga nakausap na tulad nga ng sinasabi ko sa inyo, yung mga kabataan noon na sila po ay mga manunugtog. Na sinasabi nila, Pastor, bakit nung hindi kami naglilingkod? Bakit dami namin pera? Bakit nung naglingkod kami, wala kaming pera? Sa tingin nyo, ito ay pakiramdam ng pagkabigo? Yes. At ang tanong ko po sa inyo, ang magkaroon ka ng ganitong pakiramdam, ito po ba ay kasalanan?
Ito po ba'y kasalanan? Ang ganitong pagkabigo, ito po ay kasalanan sa Diyos. At nais kong makita natin, kapag ikaw ay nakaramdam ng ganitong pakiramdam, tignan po natin yung dahilan. Bakit kapag ang isang tao ay nakaramdam ng ganito, saan po ba nagmula yan? Merong dahilan. Una, ang pakiramdam ng pagkabigo ay bunga ito ng pagiging makasalanan. Yung sinful nature ng tao. Kasi nga hindi tayo perfect. Kaya nga minsan, ang pakiramdam natin sa mga ginagawa natin ay tila baga walang bunga. Pero maliwanag ang scripture sa 1 Corinthians 15:58. Tingnan po natin. Ano po ang sinasabi ng 1 Corinthians 15:58? Na si Apostol Pablo ay nagsabi na huwag tayong panghinaan, matinag, huwag tayong mawalan ng pag-asa. Huwag tayong tumigil. Bakit? Sapagkat sinasabi ni Apostol Pablo na kapag tayo po ay nagpatuloy, sabi ni Apostol Pablo, dahil alam ninyong hindi masasayang ang inyong paghihirap para sa Kanya. Amen po ba? Pero dahil nga tayo po ay talagang likas na makasalanan, mag-iisip at mag-iisip ka ng mali. Tignan po ninyo, si Marta, nung siya po ay sa Luke chapter 10, ay minsang dumalaw ang ating Panginoong Jesucristo sa bahay ng magkapatid na si Marta, Maria, at si, ano pangalan ng kapatid nilang lalaking namatay? Si Lazaro. So, dito po ay makikita natin yung, makikita natin yung karanasan ni Marta nung time na siya ay nakaramdam ng kabalisahan. So pakiramdam niya na si Maria ay parang ayaw tumulong ni Maria kay Marta. Yun yung pakiramdam ni Marta. Kaya nga sabi niya, hindi ba sa inyo, Panginoon, na tulungan naman ako ni pangalan nito, ni Maria, para sa pagkain natin. So nakaramdam si Maria ng pagkabalisa, ay si Marta. Kaya nga dito, feeling niya parang bigo siya kay Maria. Sometimes ganito rin ang ating mga nararamdaman. Sa kapwa natin manggagawa, pakiramdam natin parang walang suporta kang nakukuha. Pero ito ay pakiramdam ng pagkabigo. So pakiramdam ng pagkabigo dahil sa pagiging makasalanan po natin. Amen po ba? Being a sinful nature. Kaya nga kapag nakaramdam tayo ng ganito, isipin natin, ito ay kasalanan, hindi ito kalooban ng Diyos. Kaya nga kapag naranasan natin o naramdaman natin ang ganitong pakiramdam, kapatid, manalangin na po tayo. Amen po ba? Amen. So, pangalawa na ating titignan, ang magkaroon ng maling pakiramdam ng pagkabigo. So, yung pakiramdam ng tayo po ay binigo ng Diyos. Ito po ay bunga ng kawalan ng pangunawa sa Kanyang salita.
So hindi naintindihan kung ano ang salita ng Diyos. Kaya nga, kapag binasa po natin yung awit, 18, talatang 30, Psalms 18 verse 30, makikita natin, ang gawa ng Panginoon ay tumpak. Kapag naintindihan po natin, ang Diyos kailanman ay hindi nagkakamali. Amen po ba? Psalms 18 verse 30. Ang Diyos na ito ay sakdal ang gawa at maaasahan ang kanyang salita. Siya ay kalasag ng mga umaasa at ng naghahanap ng kanyang kalinga. Tingnan po ninyo, ang Diyos na ito ay sakdal ang gawa. At maliwanag din ang sinasabi ng Scripture, kailanman ang Diyos ay hindi nagkamali. He is a perfect God. Amen po ba? Kaya nga kung hindi natin naintindihan ang Scripture, tayo po ay mahihirapan. Kaya nga, sa ganitong kalagayan ni Jonas, balikan po natin si Jonas. Tingnan ninyo. Si Jonas, dahil sa kanyang pagiging makasalanan, ay parang nakikipag-argue pa siya sa Diyos. Sabi niya, gusto ko nang mamatay. Gusto ko nang mamatay. Tingnan ninyo, sa verse 4, sumagot si Yahweh, anong ikinagagalit mo, Jonas? Verse 5, pagkasabi nito, lumakad si Jonas papunta sa silangan ng lungsod at naupo. Gumawa siya ng isang silungan at doon hinintay kung ano ang mangyayari sa lungsod. Verse 6, tignan po niyo yung ginawa ng Diyos. Pinatubo ng Diyos na si Yahweh sa may tabi ni Jonas ang isang malagong halaman na nagbibigay ng lilim sa kanya. Labis naman itong kinagalak ni Jonas. Tingnan ninyo Ngunit kinabukasan ng halaman ay pinasira ng Diyos sa isang uod at ito'y natuyo. Sumikat ng matindi ang araw at umihip ang nakapapasong hangin. Halos mahilo si Jonas sa tindi ng init. Kaya sinabi niya, mabuti pang mamatay na ako. Tingnan po ninyo itong ginawa ng Panginoon. Bakit siya nagpatubo ng puno sa tabi ni Jonas? Magdamag yun, pinatubo ng Diyos. Tapos kinabukasan, ang bilis din namatay. Naintindihan kaya ni Jonas kung anong ibig sabihin ng Diyos doon? Tingnan po ninyo yung sinabi ng Panginoon. Anong sagot sa kanya? Bakit ka nagagalit? Dapat ka bang magalit? Oo, opo, sabi niya. Sumagot pa siya. Dapat daw siyang magalit. Ngayon, tanungin ko kayo, dapat ba kayo magalit kapag minsan may mga bagay na parang hindi nyo maintindihan? Alam niyo po ba, sometimes merong mga bagay na hindi natin maunawaan. Ang hirap arukin. Pero tandaan po natin, kapag tayo po ay umunawa doon sa ng Panginoon, yung kanyang kalooban, tiyak, yung kanyang salita, naintindihan po natin, alam natin kung ano yung kikilos natin, alam natin kung ano yung ating respond pagdating sa buhay na ito natin ginagalawan. Sa lahat ng area ng buhay natin, alam natin kung paano tayo tumugon. Amen po ba? Sa panahon ng tayo pinagpapala, anong klaseng tugon meron tayo? Sa panahon na tayo ay may sakit, anong klaseng tugon meron tayo? Sa panahon na tayo ay maraming problema at pagsubok, anong tugon meron tayo? Katulad nito, pinatubo ng Diyos yung puno, natuwa siya. Nung pinatay ang puno, nagalit si Jonas. Ngayon, tanungin ko po kayo, dapat bang magalit si Jonas doon? Hello? Dapat ba? Ang sagot ng Panginoon dito, kapag naunawaan natin yung kalooban ng Panginoon, tingnan ninyo,
Bakit pinaranas ng Panginoon kay Jonas yon? Kasi gusto ng Panginoon na maunawaan ni Jonas kung ano ang puso ng Diyos sa mga kaluluwa. Tingnan niyo sa last verse ay makikita ninyo, sabi niya, ikaw nalungkot ka sa puno, wala kang kahirap-hirap. Sabi ng Diyos, nagagalit ka, wala kang kahirap-hirap. Sabi niya, ako pa kaya ang hindi malulungkot sa kalagayan ng Ninive? Diba? Tingnan ninyo. Minsan ang pakiramdam natin parang bigong-bigo tayo doon sa mga bagay na pero ang tanong, wala bang pakialam ang Diyos sa atin? Parang ang pakiramdam natin, wala na tayong tagumpay na naranasan mula nung naging Kristiyano tayo. Sa tingin nyo ba, hindi nakikialam ang Diyos at wala siyang pakialam sa atin? Diba sinabi sa Matthew 6? Anong sabi ng Panginoon? Sabi niya, kung yung mga ibon sa parangi nabubuhay, sino nagpapakain sa kanila? Kung yung mga bulaklak at damo tumutubo at nagkakaroon ng magandang bulaklak, sino ang nagpapatubo sa kanila? Mga kapatid, ito'y katotohanan. Dahil sa hindi naunawaan ang kalooban ng Panginoon. Pangatlong dahilan kung bakit minsan nakakaramdam tayo ng pakiramdam ng pagkabigo ay dahil sa kakulangan ng pagtitiwala sa Diyos. Mga kapatid, kung tayo ay totoong nagtitiwala sa Diyos, hindi mo iisipin na ikaw ay bigo. Bakit? Sapagkat mula nung si Kristo ay nagtagumpay sa krus ng Kalbaryo, sabi ng Panginoon, tandaan po nito sabi ni Kristo, it is finished. Ibig sabihin, ang kabiguan ng tao ay tinapos na ng Panginoon. Kaya nga kung makakaramdam tayo ng mga bagay na ito ay kasinungalingan. Kasinungalingan ng kaaway upang ikaw ay mag-question sa Diyos. Kaya dito, si Jonas, dahil sa kanyang pakiramdam na siya ay nabigo, dahil nung makita niya na binago ng Diyos, yung pasya ng Diyos na ang Ninive ay talagang gunawin ng Diyos, parusahan ng Diyos. Sabi niya, mas gusto pa nga niya na maparusahan ang Ninive, makita niyang pinarurusahan. Kasi bakit? Nung sasabihin niyang ganito, magbabago ang pasya ng Diyos. Kasi ang Diyos ay mapagmahal. Tingnan ninyo yung niya. Pero kung nagtiwala siya sa utos ng Panginoon, na sinabi ng Panginoon, Jonas, sumunod ka sa sasabihin ko sa iyo, sabihin mo sa Ninive, ganito, ganyan, ganyan. Kung si Jonas ay talagang may pagtitiwala sa Diyos, susunod siya ng walang pagpigil doon sa kalooban ng Panginoon. Marami sa panahon ngayon sumusunod pero they are resisting the will of God. They resist the will of God. Bakit? Kasi ganito nga yung kanilang mindset. Kaya nga, doon sa mga turo natin ng mga nakaraan, kung gusto natin na tayo ay samahan ng Panginoon and the peace of God will be with us, right thinking and right living. Para tayo ay maging righteous. At kapag tayo ay naging righteous, the prayer of the righteous, the prayer of the righteous, the prayer of the righteous prevail much, avail much. So ibig sabihin nito talagang
with power yan. Pag sinabing avail, prevail, meron pong kapangyarihan mula sa Panginoon. Kapag nanalangin ang mga anak ng Panginoon na righteous one. Kaya dito, pagtitiwala. Bakit nakakaramdam tayo ng pagtitiwala at ng kabiguan? Kasi kakulangan ng pagtitiwala sa Diyos. Kung ikaw ay punong-puno ng pagtitiwala na alam mong hindi ka bibiguin ng Diyos, at maliwanag ang Scripture, sabi ng Hebrew 11:6, it is impossible to please God without faith. Yung faith na punong-puno ng pagtitiwala sa Diyos, kailangan maniwala ka that God is existing. That God exists. At siya yung nagbibigay ng gantimpala sa lahat ng mga lumalapit sa Diyos. Kaya nga yung pagtitiwala sa Diyos mahalaga. At sinabi rin ng Proverbs 3:5 and 6 na magtiwala tayo sa Diyos buong puso at lubusan. Huwag tayong mananangan sa sarili nating karunungan. Kaya nga, si Jonas sa kanyang kaisipan na yung pakiramdam ng pagkabigo, naging mainipin siya sa harapan ng Panginoon, ay makikita natin ng bagay na talagang pagpapakita ng kakulangan ng pagtitiwala. Amen po ba? Kaya sa bawat isa po sa atin, huwag kayong mainip. Amen po ba? Kapag merong sinabi ang Panginoon, may pinagagawa ang Panginoon sa atin, huwag tayong mainip. Sumunod lang tayo. Gawin lang natin kung ano yung pinagagawa ng Panginoon. Let it flow. Diba? Mag-flow lang tayo doon sa kalooban ng Panginoon. At habang sumusunod tayo, let us enjoy it. So, balikan natin yung turo natin kahapon sa ating prayer meeting. So, ano yung ating turo nung Thursday, nung Wednesday kahapon? Cause. Kapag tayo ay patuloy na sumunod sa kalooban ng Panginoon, makikita natin yung pagpapagaling ng Diyos eh. Tingnan ninyo, ang Panginoon, hindi siya mainipin eh. Mahaba ang pasensya ng Panginoon, di ba? Sabi sa 1 Peter chapter 3 verse 9, maigsi ba ang pasensya ng Panginoon? Mahaba ang pasensya ng Panginoon. Hindi niya hinahayaan na parusahan ng tao, kundi 2 Peter 3:9. So sinasabi rito na mapagtimpi ang Panginoon. So hinahayaan niya na ang tao ay bigyan ng pagkakataon para magsisi ng kanyang kasalanan. Kaya nga, ang Panginoon, tingnan nyo, kung magtitiwala tayo sa Diyos, sinabi ng Panginoon sa atin, ipangaral mo ang salita ng Diyos dito. Make disciple. Minsan sa tagal nating mananampalataya, parang ang hirap mag-disciple, tama? Parang ang hirap mag-share. Parang ang hirap magkaroon ng yung bang manghikayat ng Kristiyano, lalo na sa panahon ngayon. Pero ano ang dapat nating gawin? Mga kapatid, what we can do is to obey. Magtiwala tayo sa Panginoon. I-share mo ang salita ng Diyos at bahala ang Holy Spirit na mag-convict sa puso ng taong yan matapos mong ibahagi ang salita ng Diyos sa Kanya. Kaya wag nating pangungunahan ang Diyos na, Panginoon, hindi naman makikinig yan. Tigas-tigas ng ulo niya. Wala nang pag-asa yan. Parang yung sinasabi lang kay Brother Philip. Na noon sinasabi sa kanya, wala na yan. Hindi na magbabago yan. Ganun ang tao. Mga kapatid, ano ang utos ng Panginoon? Ang utos ng Panginoon, ibahagi ang salita ng Diyos. Katulad ni Jonas.
Ang utos ng Panginoon, ibahagi mo kung ano yung gusto kong sabihin sa kanila. Ipaabot mo sa kanila kung ano yung gusto kong ipaabot. Pero matigas ang ulo ni Jonas. Talagang yung pagtitiwala. Yung pagtitiwala, wala siyang pagtitiwala sa Diyos. Isa pang dahilan, bakit minsan meron pong pakiramdam ng pagkabigo. Dahil na rin sa katigasan ng ulo ng tao. Matigas ang ulo ng tao. Ito pinapagawa ng Diyos. Ito ang gagawin ng tao. Jonas. Kaya nga dito makikita natin, ano ang lesson dito kay Jonas? Dahil matigas ang ulo ni Jonas, ito pinapagawa ng Panginoon, ibahagi mo ang salita ng Diyos. Ipaalam mo, ipaabot mo kung ano yung mensahe ko sa kanila. Mga kapatid, sa atin, sa bawat isa sa atin, bakit tayo naging Kristiyano? Anong dahilan bakit tayo naging Kristiyano? Naging Kristiyano ba tayo para maging sikat? Naging Kristiyano ba tayo para makilala ng maraming tao? Naging Kristiyano ba tayo para nandito lang tayo? Mga kapatid, may dahilan kung bakit tayo naging Kristiyano. Ang dahilan, para tayo maging witness sa maraming tao. Ang dahilan, para gamitin tayo ng Diyos in advancing God's kingdom. Ang dahilan, para si Kristo ay makilala ng maraming tao na hindi pa kumikilala sa Kanya. Tignan po niyo yung sinabi ng Diyos kay Jonas. Sabi niya, ito'y isang malaking lungsod. Sa verse 11, ito'y isang malaking lungsod na tinitira ng mahigit na 120,000 taong hindi alam kung ano ang mabuti o ang masama. Mga kapatid, kawawa ang mga taong hindi alam ang salita ng Diyos. Sino ang gagamitin ng Panginoon para magpahayag? Mga kapatid, tayo. Tayong mga Kristiyano, tayong mga pinili ng Panginoon, ang tinawag ng Panginoon para ipahayag ang salita ng Diyos. Romans chapter 10, verse 17, kapag ka walang nagpahayag, walang maririnig ang tao. Amen po ba? Tingnan po ninyo. Kailangan nilang marinig ang salita ng Diyos. Kaya kung hindi tayo magsasalita ng inuutos ng Panginoon na ibahagi natin, mga kapatid, hindi magkakaroon ng pananampalataya ang tao. Paano nila malalaman ang mabuti at masama? Kaya nga sa ganitong kalagayan si Jonas sa kanyang sitwasyon, apakatigas ng ulo niya. Ito ang pinagagawa ng Diyos, lumilihis sa ibang daan. Pero magkaiba ang ano ng Panginoon sa tao. Kaya nga sa Isaiah chapter 55, verse 9, ang kaisipan ng tao ay malayo sa kaisipan ng Diyos. Ang pamamaraan ng tao ay malayo din sa pamamaraan ng Diyos. Kaya magkaiba. Kaya kung tayo ay ganito ang pamamaraan natin, tandaan po natin, salungat palagi ang pamamaraan ng tao sa pamamaraan ng Diyos. Kaya nga kung tayo ay magiging matigas ang ulo, hindi natin mararanasan yung tagumpay na dapat sana ay nararanasan natin mula sa Panginoon. Kaya, katulad nito, nang maranasan at makita ni Jonas na binago ng Panginoon yung kanyang pasya na parusahan ng parang pakiramdam ni Jonas, mas gusto na lamang niya mamatay. Parang bigong-bigo siya. Mga kapatid, ang pagiging matigas ang ulo, sabi nga ng 1 Samuel chapter 15,
1 Samuel chapter 15, na sabi niya, ang katigasan ng ulo ay katulad ng verse, ano bang ano yun? Verse 16, 25. Hanapin nyo nga. Obedience is better than sacrifice. (25, 23). Yan. Ang pagsubay sa kanya ay kasinsama ng pangkukulam at ang katigasan ng ulo ay tulad ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Di ba? So, pag matigas ang ulo ng isang lingkod ng Panginoon, ibig sabihin, meron siyang ibang Diyos. Hindi ang Diyos na nag-uutos sa kanya ang kanyang Diyos. Amen po ba? Kapag tayo po ay sumusunod sa Diyos na nag-uutos, ito ang sinasabi ng Panginoon, ibig sabihin, sinusunod natin ang Panginoon. Pero kapag tayo po ay patuloy na matigas ang ulo katulad ni Jonas, meron siyang ibang Diyos. Sino ang Diyos ni Jonas? Kanyang sarili. Yung kanyang sariling pasya at hindi niya sinusunod ang pasya ng Panginoon. Kaya nga dito, it's a great lesson. Nakakaramdam ng pagkabigo ang isang tao dahil sa katigasan ng ulo. Mararamdaman natin na ito ay parang bigo tayo sa lahat ng ginagawa natin. Mga kapatid, kapag tayo naging masunurin sa harapan ng Panginoon, ano ang pinagagawa ng Panginoon? Katulad dito, bring the message. Bring the message. Ipahayag po natin ang mensahe ng Panginoon. Amen po ba? Amen po ba? So bawat isa po sa atin, hayaan po natin na ipahayag natin ang mensahe ng Diyos. Kaya nga, kung tayo ay merong pamilyang Kristiyano, dapat Kristiyano tayo. Amen po ba? Dapat Kristiyano tayo. Makita sa atin ang pag-ibig ng Diyos, makita sa atin yung pagiging mahaba ang pasensya. Amen po ba? At huwag kang maiinip katulad ni Jonas. Diba? So magtiyaga tayo. Katulad niyan, maraming mga bagong mga manggagawa katulad ni Brother Cedric. Yan. Dapat hindi ka maiinip, Brother Cedric. Ako nung time na ako ay nagsisimulang tumugtog, talagang parang gusto ko nang umayaw tumugtog noon. Kapag tumugtog ako, lalo na kapag hindi ko matugtog yung tinutugtog ko noon. Talagang hiyang-hiya ako. Pero alam nyo ba, dahil sa nagtiwala ako sa Panginoon, tandaan ninyo, ang Diyos ang nagbibigay ng galing. Ang Diyos ang nagbibigay ng kahusayan kapag tayo'y nagtiwala sa Kanya. Alam nyo ang naging mindset ko noon? Yung katulad ni Haring David. Na kapag kinakalabit ni Haring David yung harp niya, kasi kapag si Haring Saul ay inaalihan na ng masamang espiritu, pinapatawag si David, pinatutugtog siya ng harp. At habang tinutugtog ni Haring David yung harp, lumalayas yung masamang espiritu. Mula noon, naging puso ko yun, Lord, hindi man ako mahusay, pero sa bawat kalabit ko ng gitara, ang lahat ng makakarinig nito, masamang espiritu ay magsilayas. Sabihin ko sa inyo, sa Bible study pa lang alam nyo ba sa Bible study, isang lasing yan, bibili ng yelo. Tapos habang kumakanta kami, biglang dumikit sa yon. Sa pintuan yung lasing. Sabi niya, bakit ako narito? Bibili lang ako ng yelo. Yung pala, itong lasing na ito, asawa siya nung umaattend na
babae doon sa Bible study at yung ano niya, biyanan niyang lalaki nandoon, umaaten. Persecutor pala. Eh di nung makita niyo, habang nagpupuri kami, talagang ang tipa na ginagamit ko lang noon, 2 lang. DG. DG oh. Tapos nung napuspos kami nung time na yon dahil nakita namin yung galaw ng Panginoon, naging 3 na, DAG. Oh. Ito'y totoong nangyari. God anoint my hands. At kala mo talaga para kaming choir doon. Pag kumanta kami, si Sister Joy ang song leader noon. Eh alam niyo naman ang boses ni Sister Joy. B flat ang boses. Hallelujah, Lord. Ganun ang boses niya. Pero kapag nagsama kami nung pastor, tapos ako kumakanta, kala mo napakalaking orkestra. Talagang yung kasama ang mga anghel na umaawit. Kaya mga kapatid, pag sumunod tayo, ang Diyos, sasamahan tayo ng Panginoon. Huwag tayong matigas ang ulo. Hayaan natin, mag-flow tayo doon sa gusto ng Panginoon sa buhay natin. Amen po ba? Bring the message. Ipahayag natin yung mensahe ng Panginoon. Amen po ba? Ano yung number 1? Bunga ng kasalanan. Pangalawa, kakulangan ng pangunawa sa kalooban ng Diyos. Amen po ba? Hindi naunawaan yung kalooban ng Panginoon. Pangatlo, kawalan ng pagtitiwala. Pang-apat, katigasan ng ulo. Pag matigas ang ulo katulad ni Jonas, mapapahiya tayo sa Diyos. Amen po ba? Kaya kung tayo po, alam natin kung ano po natin, tandaan natin, tayo po ay meron tinatawag na sinful nature. Huwag tayong magmatigas sa harapan ng Panginoon. Kasi we are sinful nature. Pero salamat sa Panginoon. Bakit? Sapagkat ang Diyos ang nagbigay sa atin ng biyaya. Tayo ay pinapaging matuwid niya. Amen po ba? Naging matuwid tayo sa harapan ng Panginoon. Kaya nga, kapag ka nakakaramdam na tayo ng pakiramdam na parang bigo tayo, reject it. Kasi ito ay bunga ng kasalanan. Amen po ba? Kapag nakaramdam tayo ng parang pakiramdam natin, bigo tayo, parang walang nangyayari, mga kapatid, unawain mo kung ano yung kalooban ng Panginoon. Hindi yan ang gusto ng Panginoon na maramdaman mo. Ang gusto ng Panginoon na maramdaman natin, we are more than conqueror. Amen po ba? Ang gusto ng Panginoon, nagpapatuloy ka. Hindi yung titigil ka na sa isip mo, parang iniisip mo, parang hindi yata ako dito Ganun ang pakiramdam natin marahil. Marami ang nakakaramdam nun. At hindi lang ganun. Hindi lang mga ordinaryong tao, kundi maging yung mga elect. Maging mga pastor, nakakaramdam din ng ganyan. So bunga yan ng pagiging sinful nature. At kapag hindi mo na lalo naintindihan ang kalooban ng Panginoon, lalo kang magugulumihanan, lalo kang maiinip. Kaya yung mga hindi nakakaunawa doon sa kalooban ng Panginoon, maiinip yan. Aayaw yan. At ang pakiramdam nila, bigo sila. Kaya nga nagtatanong ako sa Panginoon, Panginoon, napakarami ng mga dumating na panahon na naglingkod, tapos nawala, marahil hindi nila naintindihan yung kalooban ng Panginoon. Nainip sila. Ang pakiramdam nila, parang walang tagumpay. Walang biyaya. Kaya nga, si Apostol Pablo Apostol Pedro ay nagpapaalala sa atin sa 1 Peter chapter 5 verse 7. Tingnan ninyo, ipagkatiwala ninyo sa Kanya ang inyong mga alalahanin sa buhay sapagkat Siya ay nagmamalasakit sa inyo. Mga kapatid, sa buhay po natin,
When this feeling, ang pakiramdam natin, parang bigo ka, mga kapatid, hindi. Kabaligtaran yan sa Diyos. Kapag ka naramdaman mong bigo ka, hindi mo naunawaan yung kalooban ng Diyos. Matigas ang ulo natin, ito sinasabi ng Bible, di ba? Kaya nga sa buhay natin, tandaan po natin, merong nagmamalasakit sa atin. At katulad ng sinabi ng Panginoon sa Ninibe, sabi niya, ako pa kaya? Sabi niya, ikaw, isang puno lang yan. Nasaktan ka, nagalit ka nang mamatay yung isang puno na yan. Tapos, ako pa kaya, 120,000 na tao, hindi alam ang mabuti at masama. Ganun ang ano ng Panginoon. Nagmamalasakit siya sa atin. Kaya nga, huwag mong isipin, ikaw ay bigo. Kaya yung maling pakiramdam, tandaan natin yan, hindi yan galing sa Diyos. Amen po ba? Pag nararamdaman po natin, ano ang dapat natin gawin kapag nakakaramdam tayo ng ganitong pakiramdam? Tandaan po natin, humingi tayo ng tawad sa Diyos. Di ba? Panginoon, patawarin. Kasi bunga yan ng kasalanan eh. Pag naramdaman natin na gano'n, bunga yan ng kasalanan. Umiiral sa atin yung pagiging makasalanan. Kaya nga kapag naramdaman mo yan, humingi tayo ng tawad sa Diyos. Sabi niya, repent. Submit yourself to God. Resist the devil and the devil will flee from you. Tandaan natin kapag naramdaman natin yan, ang dyablo, inuudyokan tayo na talagang bumigay. Pero hindi yan ang kalooban ng Panginoon sapagkat ang Diyos ay nagmamalasakit sa atin. So hayaan natin na magsisi tayo ng kasalanan at patuloy tayong magpakumbaba sa Diyos at patuloy tayong mag-resist sa lahat ng mga ginagawa ng kaaway sa atin. Kasi tandaan po natin yung maling pakiramdam, it defeat us. It defeat God's mandate. Madidefeat yung purpose ng Diyos sa buhay natin. Sayang, yung plano ng Panginoon, hindi natin matatahak. Mangyayari man yan, pero tandaan po natin, tumatagal siya. Di ba? Tingnan niyo ang plano ng Panginoon sa mga Israelita. Di ba ang plano niya, dalhin sila sa lupang pangako? So anong ginawa ng mga Israel? Nainip sila. Tigas ng ulo nila, puro reklamo sila. Imbis na 40 days lang, anong nangyari? 40 years. Nade-delay yung purpose. Kaya sa bawat isa po sa atin, unawain po natin kung ano yung kalooban ng Panginoon para hindi ma-delay, ma-defeat, ma-destroy yung purpose ng Panginoon sa atin. Kaya kapag naintindihan natin kung ano yung layunin ng Panginoon, understand God's purpose. Amen po ba? Yung kalooban ng Panginoon at patuloy kang magtiwala sa Diyos. Pagtiwalaan natin ang Diyos ng nagmamalasakit sa buhay ng bawat isa. Kaya nga, even ako, may mga pagkakataon na minsan, sabi ko, Lord, kaya ko bang gawin ito? Yan. Itutuloy ko pa ba ito? Mga kapatid, ang sagot ng Panginoon, meron bang mahirap na bagay na hindi ko kayang gawin? Philippians 4:13, I can do all things through Christ Jesus who strengthens me. Kayong mga estudyante, sa tingin nyo ngayon, mahirap mag-aral, di ba? Sa tingin nyo ngayon, ang hirap ng finances. Sa tingin nyo ngayon, ang hirap ng panahon. Makakatapos ka kaya? Hello? O kaya naman, yung mga magulang, sa tingin nyo, matatapos kaya ang inyong mga anak sa pag-aaral? Oh, amen. So kung tayo ay totoong
nagtitiwala sa Diyos, totoong naniniwala kay Kristo, then it shall come to pass. Amen po ba? Palakpakan po natin ng malakas ang ating Panginoon. Mangyayari ang mga bagay na hindi natin, parang pakiramdam mo lang yun, hindi mo kaya. Sabihin mo sa katabi mo, pakiramdam mo lang yun. Di ba? Kaya nga, wag nating papansinin yung pakiramdam. Amen po ba? Unawain natin ang kalooban ng Panginoon. Wag yung pakiramdam natin. Kasi ang puso, ang sabi ng Jeremiah, mandaraya yan. Kaya nga, yung pangunawa. Humingi tayo ng pangunawa sa Panginoon upang ang puso natin ay maturuan na magtiwala sa Diyos. Amen po ba? Kapag naunawaan mo ang kalooban ng Panginoon, ang puso natin ay lubusang magtitiwala sa Diyos. Kaya hindi ka madadaya ng kaaway. Kaya sa bawat isa sa atin, kapatid, pakiramdam mo, parang hindi ako effective. Pandaraya ng kaaway sa iyan. Tandaan mo, mula nung ikaw ay nakakilala sa Panginoon, tayo po ay effective. Amen po ba? Kasi pinaging matuwid na tayo ng Panginoon. The prayer of the righteous prevails much. Kaya nga sa bawat isa natin, mag-pray ka, subukan mo mag-pray sa may sakit. Gagaling yan. Kasi pakikinggan ka ng Panginoon. Amen po ba? Meron pa nga akong isang kwento sa inyo. Nung unang first time kong makapanalangin sa may sakit, eto isang, talagang parang pakiramdam ko noon, nabigo ako. At pinagtatawanan ako ng mga kasamahan ko noon. Youth pa lang kami noon. Pinag-pray ko yung may sakit, nakaratay, sa Bible study. Alam nyo ba, nung pinag-pray ko, nung pagtalikod ko, namatay. Namatay yun. Kaya nga, pinagtatawanan ako ng mga kasamahan kong kabataan no, na talagang pagka nagpe-pray din yung mga yon, talagang, pero yun namatay. So, nabigo ba ako doon? Ha? Pag hindi mo naintindihan ang kalooban ng Panginoon, makakaramdam ka ng pagkabigo. Bakit? Alam nyo ba, nung natutunan ko ang kalooban ng Panginoon, meron 3 W kapag nagpe-pray ka sa may sakit. Ano yon? God's Word, God's Will, God's Wisdom. Dahil sa salita ng Panginoon, gagaling ka. Dahil sa kalooban ng Panginoon, di ba sa Bible, pag nabasa mo, kalooban mo ba na ako'y gumaling? Yes, I will, sabi ng Panginoon. Yung wisdom, yung bang pag-share ko sa kanya ng salita ng Diyos at namatay siya kaagad, ano ang wisdom ng Diyos doon? Inalaw ng Panginoon na ma-sharean ko siya ng salita ng kaligtasan, yung gospel. Pinatanggap ko siya nung time na yon na nakaratay siya. Sige po, kung kayo po ay naniniwala, hawakan niyo yung kamay ko, pisilin niyo, at sabihin niyo, sumunod kayo sa panalangin, Panginoon, patawarin mo ako. Panalangin, pagsisisi at pagtanggap kay Kristo. At pagkatapos nun, namatay. Sa tingin niyo, bigo ba ako doon? Hindi. Pero noon, pakiramdam ko, ayoko na mag-pray sa patay. Ay sa may sakit. Ayoko na mag-pray sa may sakit, namamatay. Kaya, kapag naintindihan po natin ang kalooban ng Panginoon, ang salita niya, sumunod ka lang. Magtiwala ka lang sa Panginoon. Huwag matigas ang ulo natin. Sundin lang natin siya. Tiyak, mararanasan natin yung totoong tagumpay kay Kristo. Amen po ba? Kaya yung pakiramdam ninyo, pakiramdam lang ninyo yan. Amen? I-resist natin yan kapag nakakaramdam ka parang mukhang di na ako gagamitin ni Lord. Eto pa. Kapag nagkamali ka kaya, meron kang pagkakamaling nagawa. Kasi may sinful nature tayo eh. Sa tingin mo, hindi ka nagagamitin ng Panginoon? Sample ko po sa inyo. Pag kayo ay nagbabasa ng Biblia, si Peter,
ang mga apostol. Ano yung ginawa nila? Ano yung ginawa ni Peter? Anong kasalanan? Sabi ng Bible, kapag itinatwa mo si Jesus dito sa lupa, itatatwa ka sa langit. Di ba nung tinatanong si Peter, di ba ikaw kasama ng taong yon? Ay, di ko yan. Sabay alis. Nakisaw-saw siya doon sa mga doon sa mga nagpapainit ng apoy. Napansin nila si Peter. Di ba ikaw yung kasama ng taong yon? Ay, hindi. 3 beses niyang dininay si Christ. At silang lahat, kasama ang mga madalas ganito ang nangyayari. Katulad ni Peter. Nung umalis si Peter, nagkasala si Peter, dininay niya si Christ, sinama pa yung lahat ng mga niya. Mga disciple ni Christ. Marami po ba sila? Lahat po sila ay nagbalikan doon sa dati nilang pamumuhay. Nangisda sila. Pero anong ginawa ni Christ? Binalikan sila ni Christ. Nung muling nabuhay si Christ, sabi ni Christ, may nahuli ba kayo? Sabi ni Peter, magdamag na nga kaming wala. Kaming nahuli. Sabi ni Kristo, ihulog mo ang iyong lambat sa kanan. Paghulog niya, napakaraming Nung paghila nilang gano'n, napansin ni ang Panginoon yun. Nagbihis kaagad si Pedro. Tingnan niyo kung gaano kabuti ang Panginoon. Binalikan ng Panginoon si Peter. Ang sabi ng Panginoon kay Peter, sabi niya, Pedro, mahal mo ba ako? 3 beses niyang tinanong si Peter. Sa John 21. Peter, do you love me? Peter, do you love me? Di ba? Sabi ko, yes po, mahal ko po kayo, Panginoon. Yes po, mahal ko po kayo. Kaya nga, si Peter, tingnan nyo, nagkasala po ba siya? Yes. Ginamit po ba siya mightily ng Panginoon? Yes. Sa unang preaching niya, 3,000 ang nakakilala. Na-convert po yun sa pamamagitan ng Banal na Espiritu Santo. Amen po ba? Kaya nga, ang feeling ni Peter noon, sabi niya, Panginoon, wag mo akong hawakan. Marumi ako. Tingnan niyo ang pakiramdam ni Peter. Parang pakiramdam niya parang hindi na siya karapat-dapat. Kaya nga sa bawat isa po sa atin, kapag ganito ang pakiramdam natin, feeling that we are nothing. Feeling that we are not effective. Feeling na hindi na tayo karapat-dapat gamitin ng Panginoon. Mga kapatid, hindi po iyan ang kalooban ng Panginoon. Ang kalooban ng Panginoon ay magamit tayo para ang Panginoon ay malwalhati natin sa ating mga buhay. Yan ang dahilan bakit tayo ginagamit ng Panginoon is to glorify Him. Amen po ba? Malwalhati natin ang pangalan ng Panginoon. Kaya sa bawat isa po sa atin, mga kapatid, katulad ng mga alagad, they had also experienced the same feeling. Kaya sa bawat isa sa atin, kung feeling mo, ganito, kapatid, i-twist natin. Lord, ikaw, Panginoon, ang masunod, hindi ako. Kasi pag sinunod mo yan, talo ka. Kaya sa buhay po natin, ang tunay na nagtatagumpay ay yung patuloy na pinakikiramdaman, dinidiscern. Huwag mong pakiramdaman yung feeling mo. Ang discern mo ay yung kalooban ng Panginoon, yung Espiritu ng Diyos. Kaya sa panahon ngayon, maraming mga deception na gagawin ng kaaway kapag tayo ay parang yung pakiramdam lang natin. Minsan pakiramdam mo parang ayaw ka na ng mga tao. Minsan pakiramdam mo parang ayaw ka ng lapitan ng mga tao. Pakiramdam mo ayaw ka ng kausapin ng mga tao. Pakiramdam lang natin yun. Baka mamaya, ang mga taong yon dahil ayaw kang lapitan, dahil nahihiya rin sila sa iyo. Amen po ba?
Kaya nga yung pakiramdam natin na feeling na ganito, mga kapatid, i-twist natin. Hayaan mong yung kalooban ng Panginoon ang maghari sa ating mga buhay. And I know and I believe, kapag ka ang pakiramdam natin ay patuloy po nating iniugpong doon sa salita ng Panginoon, hindi ka mabibigo. Kasi sabi po ng Romans 10:11, sabi doon, ang sino mang nananalig, sumasampalataya sa Kanya, ay hindi mabibigo. Mabibigo. Hanapin niyo yung mabibigo. Ayan. Hindi yan. Mabibigo. Ang sino mang nananalig sa Kanya ay hindi mabibigo. So, hindi binibigo ng Diyos ang sino mang sumasampalataya sa Kanya. Ayan, no? Sapagkat sinasabi sa kasulatan, hindi mabibigo ang sino mang sumasampalataya sa Kanya. Amen po ba? Kaya wag po kayo makaramdam ng feeling natin tayo ay bigo. Amen po ba? So yan ang salita ng Diyos. Hindi tayo bigo. Sapagkat ang lahat ng sumampalataya kay Kristo ay mapagtagumpay. Amen po ba? Tayong lahat ay tumayo at patuloy po tayong umawit sa Panginoon. Sige po, habang tayo po ay umaawit ng isang awit, hayaan natin lahat ng mga nararamdaman po natin na patuloy po nating ilaga sa Panginoon at magtiwala kang lubos sa Panginoon. Patuloy tayong magtiwala sa Diyos na may hawak ng langit at ang lupa. Yes, Lord, hallelujah. We put our trust in you. Hallelujah. Blessed assurance, Jesus is mine. He's been my fourth man in the fire, time after time. Born of His Spirit, washed in His blood, and what He did for me on Calvary is more than so I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. Perfect submission. All is at rest. All is at rest. I know the author of tomorrow has ordered my steps. So this is my story, and this is my song, praising my risen
kapatid, sa oras na ito, minsan nakakaramdam tayo ng pakiramdam ng pagkabigo. Pero tandaan natin, if we put our trust sa Diyos na lumikha ng langit at ang lupa, lumikha sa iyo at sa akin, kapatid, katulad ng sinabi ng Biblia, ang sino mang sumasampalataya kay Kristo, ang sino mang nananalig sa Kanya, kailanman ay hindi mabibigo. Kaya sa oras na ito, kailanman ay hindi ka binigo ng Diyos. Ang Diyos ay patuloy na nagmamalasakit sa iyo. Kaya sa oras na ito, habang ikaw ay nakayukot nakapikit, habang nakataas ang iyong kamay, patuloy kang magtiwala sa Panginoon. At hayaan mong ilapit mo ang iyong damdamin sa Diyos. Hayaan mong palitan ng Panginoon ng punong-puno ng pag-asa, punong-puno ng pagtitiwala sa Kanya. I put my trust, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I trust God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. Panginoon, sa oras na ito, narito ang iyong mga anak na patuloy na nagtitiwala sa iyo. I pray for their lives, O God, na patuloy, O God, ang kanilang buhay. Lord, maranasan nila ang iyong salita. We are more than conqueror. We are victorious because of you, O God. At sinabi mo, Panginoon, it is finished. Lord, tinapos mo na ang lahat. Kaya, Panginoon, narito ang iyong mga anak na ito, Diyos, na minsan ang kaaway ay patuloy na naglalagay ng mga kaisipan o pakiramdam na parang walang nangyayari. Right now, in the name of Jesus, Lord, I rebuke it. I resist it in the name of Jesus. Hayaan mo, Panginoon, ang pag-asa ay patuloy na itanim mo sa kanilang puso. Katulad ng sinasabi ng Romans 15:4, na isulat ang kasulatan upang kami ay matuto, upang kami magkaroon ng pag-asa. Kaya sa oras na ito, punong-puno ng pag-asa ang sino mang nagtitiwala sa iyo at sa iyong mga salita. Kaya Lord, in the name of Jesus, hayaan mo ang kasinungalingan ng kaaway, ng pakiramdam, ng pagkabigo. Hayaan mo po, Diyos, sa oras na ito, patuloy na palitan mo ng pagtatagumpay at pag-asa. Lord, gamitin mo ang iyong mga anak na ito upang ipahayag ang mensahe. Mensahe mo, Panginoon, ang pag-ibig mo sa sangkatauhan na kung saan ayaw mo na mapahamak ang marami. Bagkus nais mo na ang tao ay magsisi, manumbalik sa iyo, at magkaroon, Panginoon, ng tunay na pagkakilala sa iyo. Kaya sa oras na ito, Diyos, gamitin mo ang iyong mga anak. At hayaan mo po rin, O Diyos, anuman ang kanilang mga pangangailangan, katulad ng pakiramdam na inilalagay ng kaaway, na hanggang ngayon, O Diyos, ang pakiramdam nila ay mahirap sila. Pero ang katotohanan ito, kami mayaman. Sapagkat ang Diyos, ang Ama namin ay mayaman na nagmamay-ari ng langit at ang lupa. Kaya sa oras na ito, Diyos, hayaan mo, Panginoon, ang iyong mga anak ay mamuhay na kung saan pamumuhay na ikaw, O Diyos, ay kinikilalang hari ng mga hari, Diyos ng mga Diyos, at ikaw ang aming Ama na patuloy, O God, na nagmamalasakit sa amin. Kaya salamat po sa katotohanan ito na patuloy mo nang inalis, pinatotohanan na hindi kami bigo. Kaya sa oras na ito, ang pakiramdam
ng kabiguan. Lord, isang katibayan, bunga ng kasalanan. Kaya salamat, Panginoon, sa katotohanan na kami, Panginoon, ay malaya na sa sumpa at kaparusahan ng kasalanan. Kami po, O Diyos, ay pinatawad mo na at pinapaging matuwid mo na sa iyong harapan sa pamamagitan ng aming Panginoong Jesucristo. Kaya salamat sa katotohanan na kami, Panginoon, ay mapagtagumpay. Sa iyo po, O Diyos, pinagkakatiwala ko ang iyong mga anak na ito, maging ang mga sakit at karamdaman na kung saan inilalagay ng kaaway upang sila ay manghina. Lord, in the name of Jesus, I rebuke all sickness and diseases, maging sa kanilang mga mahal sa buhay. Kung merong mga sakit at karamdaman, I pray, touch them, O God. Touch them by the power of your word and even your spirit, O God. Patuloy na dumaloy sa kanila ang kagalingan na nagmumula sa iyo. And they will believe that you are the God that healeth thee. Salamat po ng marami, kapatid, sa oras na ito, maging sa iyong mga pangangailangan, maging sa iyong mga pangarap, pagtiwalaan mo ang Diyos. Maniwala ka, darating ang araw, ang iyong mga pangarap, maaabot mo, sapagkat sinabi ni Kristo, ang Diyos ay may malasakit sa atin. And we can do all things through Christ Jesus who strengthens us. Kaya sa oras na ito, magtiwala ka. Panghawakan mo ngayong gabing ito, ikaw ay matatapos sa iyong pag-aaral. At sa mga magulang, magtiwala kayo sa Diyos. Lahat ng pangangailangan ng iyong mga anak, hindi ka pagkukulangin. Maniwala ka na ang Diyos na iyong pinaglilingkuran ay Diyos na buhay at totoong Diyos. Kaya patuloy kang magtiwala sa ating Panginoon. Lord, salamat po sa iyo ang lahat ng kapurihan, sa iyo ang lahat ng kalwalatian sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Hallelujah! Patuloy po tayong magkaroon ng nagpupuri na puso dahil sa kadakilaan at kabutihan ng ating Panginoon. Let's rejoice and let's celebrate Him. Nagpupuri ang puso! Pupuri ang puso ko, walang hanggang pagsamba. Nagpupuri ang puso ko, walang hanggang pagsamba. Ang alay ko nagpupuri